O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong talakayan dito po sa ating bagong segment, Ang Take Ko, Talk ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito pong segment na ito, marami kasi sa aking nagme-message lagi. Tony, anong take mo dito sa issue na to? Ayan, kaya gumawa na ako ng segment na to. Ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood niyo po sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood din tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. O ito mga kabunyog, pag-uusapan natin, anong take ko dito? In-interview ni Karen Davila, yung abogada ng yumaong si Catalina Cabral, hmm, Attorney May Divina Gracia. Grabe ang na-reveal doon. Isa doon, isa sa mga na-reveal doon sa interview na yon. Makailang beses na palang nagtangkang kunin ang buhay niya, kitilin ang buhay niya, pusin ang buhay niya ni Yuse Cabral, no? Pag-usapan natin 'yan. Anong take ko diyan? O ito pa, ha? Nag-press con si General Manager Torre ng MMDA kasama yung chairman, si Attorney Artes. Maraming isyung nilinaw, pinaliwanag, sinagot. Anong take natin diyan? Yeah, pag-usapan natin 'yan. At ito may nakita tayo may nakita tayo kumakalat na si Irene Marcos Araneta, yung nakababatang kapatid na ni Bongbong Marcos at ni Amy Marcos, tinutulak magpresidente sa 2028. Seryoso ba ito? O anong take ko diyan? O yan mga kabunyog, unahin natin 'to. So ngayon, mahaba-haba yung interview ni Karen Davila kay Attorney May Divina Gracia. Si Attorney May Divina Gracia, ito yung abogada ng yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Ayan. Pinatapos lang yung panahon ng pagdadalamhati ng pamilya hanggang sa maiburol, mailibing. So tapos na yung period na yon, ito na. Lumitaw na si Attorney May Divina Gracia, ang abogada ng yumaong Yuse Cabral, at sinagot niya ang maraming issues. Actually, maraming mga issues ang pinag-usapan sa interview ni Karen Davila. Pero isa doon yung nakakuha ng atensyon natin, yung kwento ni Attorney May Divina Gracia. Talaga naman palang maraming beses nang nagtangkang kunin ang kanyang buhay, pusin ang kanyang buhay nito ni Yuse Catalina Cabral. Ano to kaya nung tinanong si Attorney May Divina Gracia, ano po sa tingin niyo? Ano ba talaga, nagpakamatay o ano? Anong nangyari? Ang sabi ni Attorney Divina Gracia, ni-rule out na nila yung foul play. So wala na 'yon. Talagang ang mga ebidensya daw ay nagtuturo na walang foul play. Walang foul play ang kanyang pagkamatay. Pero wala pa silang konklusyon kung ito ba'y nagpakamatay o sadyang namatay lang. Pero tulad ng sinabi ng mga awtoridad, malaki ang na ito'y nagpakamatay. At ayon dito kay Attorney May Divina Gracia, marami na palang instances. Marami na para itong instances na talagang nagtangka na itong kunin ang tapusin ng kanyang buhay. Nito kasing mga panahon daw na ito na kumaharap nga siya dito sa matinding krisis na ito. Itong panahon ng mga iskandalo sa flood control, talaga daw grabe yung pinagdaan na depression ni Yuse Cabral. At lalo na umano ng nakita niya na parang siya yung nagiging scapegoat o sa kanya tinuturo yung mga anomalya. Samantalang yung mga mas makakapangyarihan, mas matataas na posisyon ay hindi naman parang hindi maa-account. Siya yung madidiin. Samantalang ang sabi niya, sumunod lang naman siya kung anong instruction sa kanya. Bilang opisyal ng gobyerno, nasa planning ng DPWH, ginawa niya kung anong sinabing mga dapat gawin, dapat ilagay sa plano. Pero
may mga nag-order sa kanya nito, yung mga matataas na opisyal na gobyerno. So bakit yung mga matataas na opisyal ng gobyerno ang hindi mananagot? Tapos siya ngayon yung ano, saka 40 years na siya sa DPWH, bigla na lang siyang summarily tinanggal. Kumbaga, ano, medyo grabe ang tama daw. At ang pinakamatindi daw, nung nag-appear na sa Senate Blue Ribbon si dating DPWH Yusek Bernardo, dinawit na nga siya. Ang mas masaklap dito, ang malala pa ayon kay ano, kay Attorney May de Vinagracia, ah, tumakas na o iniwan na siya ni ano, ng kanyang boss, si dating DPWH Secretary Manny Bunuan. So medyo mabigat. Mabigat umano 'yon kay Yusek Cabral. Kaya maraming beses na daw ito nagtangkang tapusin na yung kanyang buhay, eh. Ang una, kutsilyo, gumamit ng kutsilyo sa bahay nila mismo. Naagapan lang nung anak. Naagapan lang nung anak. At pangalawa daw, tumalon daw ito sa hagdan. Tumalon sa hagdan. Nasugatan nga daw at dinala sa ospital. Ang patunay daw niyan, may proof na dinala ito sa ospital. Kaya lang, hindi niya na daw matandaan, eh. Sabi ni Attorney May de Vinagracia. Pero, yun yung ano, yun pala yung kwento niyan. Mayroon na palang mga pagtatangka. Kaya yung conclusion ng mga awtoridad na ito nga'y lahat nagpo-point sa ito'y nagpakamatay, mukhang ano talaga, yun talaga. Um, Una, kahit naman nung inautopsy siya, may nakita talagang mga ano antidepressants, umiinom ng antidepressants. At saka yung ano, sa insomnia. Kaya ito yung lumabas ano, sa interview ni Attorney May de Vinagracia. Ngayon lang yan lumabas yung ano na yan, mga bagay na yan, nung matapos na yung period ng paglalamay hanggang sa mailibing itong ano, si Yuse Cabral. At ngayon, kung ano na, nagpahintulot na ang pamilya na ilabas yung mga paliwanag, mga katanungan, sagutin ang mga katanungan sa pagkamatay ni Yuse Cabral. At may go signal ang pamilya dito kay Attorney May de Vinagracia na sagutin ang mga tanong tungkol sa pagkamatay ni Yuse Cabral. At ito na nga, nagpaunlak siya sa mahabang interview dito kay ano, kay Karen Davila. Kaya ano, na panoorin nyo yung mahabang interview na yon. Pina-prepare ko sa staff ko. Sabi ko, gawan nyo nga ng paraan na mapanood ng ating mga viewers at subscribers ito. Yan. So yan, ano, mga kabunyog, mga kabunyog. Marami pang inano doon. Panoorin nyo. Ito kasi ang gusto ko lang na i-discuss yung ano eh. Mayroon na palang mga naunang pagdatang. Kaya pala sa pamilya, hindi na rin sila ganun nabigla. Ayaw lang nilang tanggapin na ito'y nagpakamatay. Pero kaya nga sabi ng asawa, pwede daw na nadulas ito. Kaya lang, yung nangyari kay Yuse Cabral, parang ano na, ang ano ng pamilya, hindi na masyadong, kasi nga pala, mayroon ng mga naunang instances. Mayroon ng mga naunang instances. Kaya hindi na sila masyadong nabigla sa nangyari. Kumbaga, alam na nila yung pinagdadaanan nito, alam na nilang maraming beses na pala itong nagtangka. Kaya sa part ng pamilya, na ano na nila, na tanggap nila ang nangyari. Siyempre, ano ito, hindi nila gusto ang nangyari. Pero mayroon na palang mga, kaya nga yung gusto ng asawa, 'di ba? Sabi ng asawa, ano na 'yan, ibigay niyo na lang sa amin ang bangkay niya kasi ano namin 'yan, iuwi na namin. Kaya lang hindi rin siyempre pumayag ang mga awtoridad na hindi autopsy kasi para ma-rule out yung mga foul play o kung ano man. Pero ito ngayon, nagpa-interview na yung abogada. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ito naman si dating PNP chief General Nicolas Torre. Marami kasing kwento at issue sa pagkaka-appoint nito bilang general manager ng MMDA. Maraming kwento diyan, maraming issue 'yan. Unang-una,
demotion daw ito kasi mas mababa ang posisyon na yan kaysa sa PNP chief. Oh, yan yung isang issue dyan na bakit pumayag si Torre niyan. Hindi pa siya ang pinaka-hepe ng MMDA kasi ang hepe ng MMDA chairman ay siya ano lang, general manager. So maraming nag-ano diyan, maraming re-raise ng issue na yan. Ano ba naman to si General Torre? Parang insulto sa kanya yan. Bakit tinanggap niya yung MMDA? Mababa naman yan kaysa sa PNP chief. Four-star general siya. Hmm? At ang isa pa dyan, hindi pa siya yung pinaka-head talaga ng MMDA kasi chairman ang head eh. Ay mayroon pang vice chairman. Ay siya, general manager. Kumbaga pangatlo lang. Ha? O yun, sinagot yan sa presscon. Nag-presscon yung mga officials ng MMDA, yung top brass. Yung chairman, si Atty. Artes, tapos yung vice chairman yata, si Fresco San Juan, saka si Torre, yung top 3 ng MMDA. Nag-presscon sila. Sinagot nila yung issue na yan. Totoo ba na mababang posisyon itong binigay na ito kay Torre? Ang isa pang issue, actually matindi tong issue na to, kaya lang daw naman inappoint si Torre na maging four-star ay na maging general manager ng MMDA para bigyan siya ng pwesto para maalis na siya sa pagka four-star general. Kasi hindi siya nagre-resign, nagre-retire, hindi niya rin binibitawan yung pagkaka four-star general, hindi nagiging full-fledged na PNP chief si General Nartatis kasi hindi ito four-star general. Kumbaga, acting PNP chief siya. Kasi nandyan si Torre, four-star general. Kahit wala naka-floating, hindi binibigyan ng assignment, pero siya pa rin ang four-star general. So para maalis na siya sa pagka four-star general, linagay na siya sa MMDA, general manager. Sabi kasi ng NAPOLCOM, chairman, si Atty. Kalinisan, ano daw, ipso facto resigned yan. Kapag tinanggap mo yung pagiging general manager ng MMDA, ipso facto resigned ka sa pagka four-star mo. Kaya wala na. So ngayon, ang nagiging issue ngayon, parang naisahan si Tory dyan. Naisahan. Yan yung So maraming kwento, maraming issues itong kay Torre na pagkaka-appoint bilang GM. Kaya nag-press con sila, ngayon sinagot nila ito. Ano ngayon yung sagot? Doon sa issue ng demotion, sabi ni Atty. Artes, yung chairman ng MMDA, hindi naman demotion. Mas mataas pa nga ang sweldo ng general manager ng MMDA kaysa sa PNP chief. Tama ba yon? Yes. Tama yung sabi ni Atty. Artes. Kaya lang ito namang si Atty. Artes, bakit naman sweldo yung pinag-uusapan? Hindi naman sweldo yung pinag-uusapan. Ang issue doon, hindi yung sweldo. Mukhang pera naman yung ganyang usapin eh. Para namang, ibig sabihin, tinanggap ni Torre yung posisyon ng general manager ng dahil mas mataas ang sweldo nun kaysa PNP chief, okay na rin yun. Hindi yun. Ang issue dito, ang kalibre kasi, yung stature kasi ni Torre, pang kung cabinet secretary. O kaya, dati nga sa ICI sana yung gusto ng tao kasi Independent Commission for Infrastructure, yung talagang kayang habulin ang mga dapat managot. Yun sana yung mga idea na gusto kay Torre ng mga tao eh. Kaya lang hindi naman binigay kay Torre. Awan nga natin bakit hindi binigay kay Torre yun? Maganda sana kung si Torre doon. Anyway, so ang sagot sa press con, ang sagot ng chairman ng MMDA, hindi naman ito demotion kasi mas mataas pa ang sweldo ng general manager ng MMDA kaysa sa PNP chief. Pero mali, hindi maganda yung ganung paliwanag. Ibig mong sabihin, pera yung basihan mo sa kung promotion o demotion. Hindi naman. Tanggapin na nila na mababa naman talaga ang posisyon ng GM kaysa sa ibang posisyon. Tanggapin na natin. Bakit ba hindi nila matanggap yun? Totoo naman yun eh. Unang-una, ang head ng MMDA, ang tawag chairman. Nakalagay yan sa charter ng MMDA. Nakalagay yan sa kanilang yung Republic Act na nag-create ng MMDA, Metropolitan Manila Development Authority. It shall be headed by a chairman. With the rank of cabinet secretary yan. Tapos yung vice chairman, rank QSEC.
and general manager who will also have the rank of USEC. Kaya USEC si Torre. Kumbaga, ang rank niya pang chairman sana eh. O kaya lang anyway, mas maganda pang paliwanag diyan yung sinabi ni Torre na ako naman hindi naman ako naghahanap kung anong posisyon eh. Okay na sa akin 'yan. O, yun, okay na 'yon. O di ba? Tanggap niya na mas mababa 'yan sa ibang positions, pero okay na 'yun sa kanya. Hindi naman siya nag-aambisyon ng ibang posisyon. So, okay, tama na 'yun. Bakit ang dami pang mga kung ano-anong palusot. Mabuti nang tanggapin natin nila pala na mababa naman talaga yung posisyon na GM. Kaya lang, ang paliwanag naman ni Torre, okay na 'yan. Kung ano yung binigay sa akin, okay na 'yun. 'Di ba? Oh, ba't pa kasi ang dami pa nilang palusot? Tanggapin na nilang totoo naman na mababa talaga 'yun. Oh, at saka, ah, sa totoo lang naman talaga, sana mas mataas pang posisyon ang binigay kay Torre. Pero sa isang banda rin, 'pag hindi tinanggap ni Torre 'yun, baka hindi na siya bigyan ng ibang posisyon. Tsaka 'pag wala kang posisyon sa gobyerno, hindi ka malalagay sa balita. Naka-floating siya. Four-star general siya pero walang posisyon. Di hindi siya pinag-uusapan. Pero ngayon na general manager siya ng MMDA, pinag-uusapan siya kahit papano. Di ba? Oh, nagdaos ng Metro Manila Film Festival. Ininbita ng MMDA. Siya yung pinadala doon. Oh, di nabalita siya, nakakakuha ng atensyon. At ito, in fairness naman sa chairman ng MMDA, si MMDA Chairman Attorney Artes, binigyan din ng break si Torre. Sabi sa kanya, 70 to 80% ng operations ng MMDA ikaw nang bahala. Oh, yun. Medyo binapabuelo naman si Torre. Pangalawa, spokesperson ng MMDA si Torre. So ibig sabihin, lagi ka pa rin nasa balita kasi kahit hindi siya chairman, siya yung tagapagsalita ng MMDA. So tatakbo si Torre sa 2028, ano yan, media mileage niya yan. Oh, kaya okay na rin yun. Pero kapin na nilang mas mababa talaga yung posisyon na yan. Saka parang ano yun, kaya lang yun na nga, ang pakonsuelo dyan kay Torre, una, siya naman yung spokesperson ng MMDA. Pangalawa, yung operations ng MMDA, siya ang in charge, kaya magiging visible siya. Okay na yan. Wala nang ibang ano. Ngayon, dun sa issue ng linagay ba siya dyan dahil para matanggal siya sa pagka 4-star? Kasi yun ang isang issue eh. Pwede. Pwede naman talagang yun ang isang rason. Hindi naman aaminin ng gobyerno yan. Aaminin ba yan? Na kaya siya tinanggal dyan kaya siya linagay dyan sa GMMDA para ipso facto resigned na siya sa 4-star general? Hindi naman tatanggapin yan. Pero yun na rin talaga yun. Ang effect talaga niyan, hindi ipso facto resigned na siya sa 4-star niya. At least, magiging full-fledged na PNP chief na rin si Nartatis. Hindi magkaibigan pa sila. Di ba? Wala na, mag-move on na rin si Torre kasi wala naman na siya. Wala nga na, ibabalik pa ba siya sa MMD ay sa PNP? Hindi na yan. Kaya tama na yan, moving forward. Wag nang umasa si Torre na ibabalik siya sa MMD, sa PNP. Kaya tama na yan. Ibigay niya na yung 4-star kay Nartatis para naman yung mama makabuelo na rin. Hindi niya ma-enjoy yung pagiging PNP chief eh. Ting lang eh. Siya rin, di bumuelo na rin siya dyan sa MMDA niya na yan. Total spokesperson naman siya. Mahilig naman sa si Torre na laging binabalita siya. Gusto niya nun eh. Di nandyan. Spokesperson naman siya ng MMDA. At least, hindi pa sila magkaaway ni Nartatis. Pag tumakbo pa siyang senador sa 2028, so tulungan siya ng PNP. Di ba? Win-win solution na yan. Natapos na yung issue ng 4-star general niya, nabigay na kay Nartatis, naging PNP chief ng full-fledged si Nartatis. Siya naman, makakabuelo siya. Lagi siyang balita bilang MMDA general manager at spokesperson. Tutulungan siya ng PNP organization kung tumakbo siya sa 2028. Yeah. Anyway, ito, panghuling natin. Anong take natin dito? Lumalabas itong si Irene Marcos Araneta, ay di ba tatlong magkakapatid yan? Panganay si Aimee, sumunod si Bongbong. Ang pinakabunso, itong babae na kapatid nila, si Irene. Si Irene Marcos Araneta.
Actually, mas kamukha ito ni si Edralin Marcos Sr., Ferdinand Edralin Marcos Sr., yung ama nila, at saka si Bongbong, saka si Irene, yung magkakamukha. Si Amy, hindi naman kamukha nung dalawa. Oh, kaya lang, ito kasing si Irene, hindi naman ito mahilig sa politika eh. Kahit nung panahon pa ng kabataan nila, si Amy Marcos mahilig sa politika yan. KB yan eh, kabataang barangay yan nung panahon. Oh, kahit sa mga politika, kahit sa Ilocos Norte, hindi naman pumapasok ito si Irene sa politika. Supportive lang siya, suportado niya lang yung mga kapatid niya at saka yung mother niya na pumasok sa politika. Pero siya hindi. Itong si Irene. Ano naman siya, ano yan, kasama ng mga kapatid niya, ni Irene, ni Amy, sa ni Bongbong, sa ni Imelda Marcos. Pero siya hindi pumapasok. Hindi pumapasok to sa politika. Pero ang asawa nito, si Grege Araneta, yun. Ano yan, mayaman yan, maraming lupa. Mga Araneta. Kaya nga, si Bongbong ang napangasawa, Araneta, Lisa Araneta. Ito naman si Irene, napangasawa, Grege Araneta. Negosyante yan. Saka, maraming lupang pag-aari yan. Ngayon, may nagpo-float na ang gusto nila, Marcos uli ang presidente sa 2028. Ay hindi na pwede si Bongbong. Hindi pa naman pwede si Sandro. Wala pa sa edad. Ayaw naman nila kay Amy. Ang pinuplot ng ilan, itong si Irene. Ngayon, akala ko hindi seryoso. Ay itong si Attorney Bueno, at itong si Attorney Rene Bueno, nakita ko nag-post. Si Attorney Rene Bueno, seryoso, pinufloat ang pangalan ni Irene. Nakita ko ni Attorney Rene Bueno. Si Attorney Rene Bueno, respetado ko 'yan. Respetado ko 'yan. Tapos ngayon, nakita ko, si Attorney Rene Bueno. Seryoso inaano niya, sabi niya, paano kung si Irene Marcos Araneta ang maging pambato ng mga Marcos sa 2028 for president. Ano 'yan? Marcos 'yan at Araneta. Ay kaya lang medyo yan medyo unang-una hindi naman mahilig sa politika si Irene Marcos Araneta. Hindi naman, alam natin walang yan eh. Mas mahilig pa nga yata yung asawa niyan, yung Grege Araneta. Mahilig yan sa negosyo. Sila yung parang yan nga yung sa kanya nakapangalan, yung maraming mga properties ng Marcos. Tapos siya yung mas nakaprontera sa mga negosyo, alam natin. Anyway, tsaka ano ang tanong? Malakas pa ba talaga ang Marcos? Yan din yung isang katanungan. Sa survey, mahina eh. Baka ayaw na rin ng tao ng Marcos eh. Di ba? Tapos na rin ang panahon niya. Kaya lang, wala kasi silang nakikitang iba eh. Si Romualdez sa tingin nila mahina. Di kung hindi pwede si Romualdez, Marcos. Sa Marcos, sino nang nakikita? Ito, pinuploat nila si Irene. Dahil may nagpo-float na ng ganyan, Irene Marcos Araneta, biglang nakikita ko ngayon, nagtatanong na yung mga Marcos loyalist. Si Benji Contreras, yung isang vlogger din, nagtanong na, ano kayo mga loyalista, sa tingin nyo kung si Irene Marcos Araneta ang maging pambato ng Marcos sa 2028? Okay ba kayo? Mayroon ng ganung pagtatanong sa mga supporters ng Marcos Anyway, awan ko kung seryoso yan si Irene Marcos dyan. At saka seryoso ba niyan ang Marcos? Pero itong mga supporters ng Marcos, seryoso mayroon nang kumakalat ng ganyan. Kaya lang ang tanong dyan, okay ba si Irene na pumasok sa politika? Pangalawa, suportahan kaya yan nila Bongbong? Okay ba yan? Pangatlo, malakas pa ba talaga ang Marcos? Kung lalabanan ng Sara, medyo ang lakas lang ng Marcos yung makinarya, pera, sila yung incumbent. Pero kung tingin ng maraming, kasi sa survey, pahina na si Marcos eh. Pahina na si Marcos. Baka
hindi ito yung magandang pambato sa 2028. Baka manalo pa si Sara, kung ganyan. Tsaka ang tanong, kung yan ba ang magiging pambato ng Marcos, susuportahan ba yan ng iba? Halimbawa, ng Dilawan, ng Kakampings, susuportahan ba yan? Maraming dapat i-consider dyan. Anyway, hindi pa naman seryosong pinag-uusapan, pero yun lang, lumitaw lang ang pangalan niya. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.